umaga mga kapuso, kinekwestiyon ng ilan ang pagbubukas at pagre-repack ng DSWD ng relief goods mula sa ibang bansa kahit ready to distribute na raw ang mga ito. Paliwanag ng DSWD, ginagawa ito para matiyak na ligtas at sapat ang laman ng bawat supot ng relief goods. Narito ang report ni Ruth Cabal. Tuloy-tuloy ang dating ng relief goods dito sa Mactan Air Base mula pagkain, gamot at equipment. Mahigit 50 bansa at organisasyon na raw ang nagpadala ng tulong para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Isa sa mga unang rasyon ang food packs galing sa Indonesia. Nakalagay na ito sa pouch. Merong puro delata lang. Ang isa namang pack bukod sa mga delata, may mga nakaboteng ketchup at iba pang condiments at mantika. Kumalat sa social media ang puna na sa repacking nagtatagal ang distribution ng mga relief goods. Katulad daw ng mga galing sa Indonesia na ready to distribute na, nire-repack pa raw. Pero paliwanag ng DSWD Region 7, kailangan buksan ang mga ito para alisin ang mga bababasag at para dagdagan. Kinuha lang namin yung mababasag na isang bottle. Kung ihalo mo sa isang pack, and then the way na mag-lift, kung minsan itatapon, so mababasag, so baka masira yung other goods. Sinasabi nila napapatagal daw yung proseso kasi daw nire-repack. Hindi naman. Ang dami ngayong naka-stocks na ready for shipment. Itong kinatatayuan natin ay bahagi ng Mactan Cebu International Airport, pero maging ito ay nilalandingan na ng mga eroplano na galing sa ibang bansa na may dalang mga donasyon. Kasi yung mismong Mactan Airbase, kung makikita nyo naman sa ating likuran, puno na ng mga eroplanong nakapark at maging yung ibang cargo ay nandyan pa rin at naghihintay na ma-deliver. Problema sa transportasyon ang isa sa mga nagpapatagal sa distribution ng mga unang araw. Pero ngayong medyo maayos na, inaasahang mas mapapabilis na ang pagdala ng relief goods hanggang sa mga bayang malayo sa Tacloban City. Mating rin ang isang 747 jet ng China, sakayang aabot raw sa $1.6 billion na halaga ng mga tent at kumot, bukod pa sa $200,000 na financial aid. Sabi ng China, may hindi man daw pagkakaintindihan ng dalawang bansa, handa pa rin daw silang tumulong. Yes, there are short-term difficulties we are facing in our bilateral relations, but this doesn't affect the help that the Chinese people are caring for the Philippine people. We are trying to help. It's an overwhelming response to our relief operations. In humanitarian assistance, I believe there must be no borders, nor politics, nor nationalities. Maging ang Taiwan, nagpadala na rin ng mga pagkain, kumot at mga damit. Para sa unang balita, Ruth Cabal reporting.